Mga Lods, magandang araw sa inyo. So, meron palang tanong sa comment section na hindi ko pa nasasagot. Yung about sa tatay ko. So, tinatanong nila yung story ng tatay ko. Ano daw ba reaksyon ng tatay ko sa nangyari sa akin? So, unang-una, Lods, masaya talaga siya. Lagi naman yun ang sinasabi niya. Pero masasabi ko, Lods, yung tatay ko is medyo dakila din talaga eh. Kasi, nung binigay kami sa kanya, hindi naman siya nagreklamo eh. Umuwi lang talaga siya. Kasi ang katuwiran daw niya, mga anak ko kayo eh. So, 1993 dumating kami dito. For mga 2 months, dun muna kami sa Welcome Rotonda tumira eh. Kasi pinagawa muna ng tatay ko yung bahay namin sa Tondo. Although may bahay na ron, pero sobrang parang gibana. Nagulat nga yung tatay ko na gano'n yung inabutan niyang bahay eh. Kasi nagpapadala naman siya ng pera sa lola ko, pero yung lola ko medyo malakas magsugal ng madyong. So, hindi natin alam kung ano nangyari doon. So, pag uwi ng Pilipinas, nung nakita ng tatay ko yung ganun yung kalagayan ng bahay, pinagawa niya muna, mga 2 to 3 months. Tsaka kami tumira doon. And then, nung tumira kami doon, siguro mga 1 year pa lang, nag-iisip nang umalis ulit yung tatay ko ng ibang bansa. Malaysia naman. Kasi, yun yung alam yung trabaho eh. Pero, napipigilan siya kasi ayaw niyang iwan ulit yung anak niya doon sa nanay niya, sa lola namin. Kasi nga, medyo hard talaga magdisiplina yung lola namin eh. Kung sinasabi natin mga batang 90s, inabot natin yung mga disiplinang matindi talaga. Yung lola ko iba yun. Panahon ng hapon na buhay yung lola ko eh. Joke lang. But anyways, ang kwento-kwento, sobrang hard talaga magdisiplina ang lola ko. Kaya ang kuya ko naglayas. So papaikling ko lang yung story ng kuya ko. Naglayas siya, inampon siya ng taga Bulacan. Kaya akala nung iba taga Bulacan siya. Pero taga Tondo talaga siya. Nagkataon lang yung umampon sa kanya is taga Bulacan. Okay? So ayaw mangyari ng tatay ko ulit sa akin yun. So very hesitant siyang umalis ng bansa nun. Pero meron siyang kaibigan na pumayag na dun ako iwan. Kaya nung grade 3 ako, natuluyan siyang umalis at doon ako iniwan sa may kaibigan niya. Hindi ako iniwan syempre sa ibang kamag-anak kasi dikit-dikit lang yung bahay namin. Di parang iniwan lang din ako doon sa lola ko, di ba? So yun yung nangyari, iniwan ako sa may kaibigan. So sabi 3 months lang daw, bigla naging 6 months na. Tapos pagdating ng 6 months, sabi extend pa daw siya. Puro extend nangyari, umabot ng taon yun eh. So inisip ko baka parang mangyari na rin sa akin yung nangyari kay kuya, yung sobrang tagal bago bumalik yung tatay namin. Pero meron kasing isang tawag doon. Long distance once a month yata tumatawag tatay ko eh. Na parang meron akong pinaramdam sa kanya na hindi, kailangan mo umuwi. Ang ginawa niya, hindi niya tinapos yung kontrata niya, tumakas siya ron, umuwi siya. Pinapabalik pa siya eh. Ang ginagawa nga niya, binabalik nga niya yung bayad. Sabi niya, sige, wag na, naintindihan na daw nila. So, naisip ng tatay ko, sige, hindi na nga ako aalis. Nag-decide na siya na hindi na siya aalis. Dito na siya nagtrabaho. Nagkaroon naman trabaho tatay ko, naalala ko sa Mega Mall yung pinakamatagal niyang trabaho eh. Para siyang bentahan ng mga instrument. Tindahan nyo ng mga keyboard actually. Musical instrument pero more on keyboards, organs, ganyan. So ang tatay ko, pagka tumungtog doon, nag-demo, ang daming tao. Nakaka-proud din talaga. Kasi showmanship talaga eh, kasi nagbabanda eh. Tsaka ang tatay ko pala, batang gapo ah. Sa mga nagbabanda dati, pag sinabing batang gapo, parang kayo yung mga elite, mga legendary. So natutuwa yung mga manager sa kanya, nakakabenta siya. Pero hindi talaga sulit yung sahod din doon, and eventually may mga nangyari din kaya umalis na rin siya doon sa trabaho na yun. So ang ginawa ng tatay ko, dumiskarte na lang sa bahay. Minsan session, pinapatawag siya. Minsan may tugtog sa ganto. Pero most of the time, nagtuturo siya magpiano and maggitara sa mga kapitbahay. Talagang musically inclined talaga yung mga trabaho niya. So dumating na rin sa point na ako, para dumidiskarte na nga rin. Yung mga scrap doon sa may gibang bahay, mga tanso, bakal, ganyan, binibenta namin. Pagkatapos yung bicho, buche, yung mga tinapay, yun, naglalako din nun. Pero lagi sinasabi ng tatay ko na, uy, baka sabihin ng mga tao, pinagtatrabaho kita, hindi ka dapat nagtatrabaho, pero ikaw may gusto niyan. Pero kung ayaw mo niyan, huwag mong gawin ha. Naano rin siya sa mga bantay bata, alam mo yun, baka maganon siya. Ay ko, hindi ako bahala, ganyan. Kasi nung una laro lang eh, nagkakapera ako eh. Natutuwa ako. Pero naisip ko, yung part of it, pwede kong itulong sa bahay. And then eventually dumating nga yung pagkakataon na yung isang kaibigan ng tatay ko, nagbabasahan bilog. Sabi sa kanyang ganun, ba't di mo subukan to? Medyo malakas kumita dito. Pero kailangan talaga marami kang magawa. Kasi binibenta pala nila wholesale. Naisip ng tatay ko, sige, hindi ganyan karami kasi nakakapagod eh. Kasi ang makina namin manually, yung di ganun pa. Sa kanila kasi talagang automatic na eh. Ang ginawa ng tatay ko, bumili siya ng retaso, sobrang mura lang ng puhunan. Nung kami gumawa, ako mismo nagsasalansan, tapos siya nagtatahi. Tapos ang ginawa namin, binenta ko sa may kalye, mas malaki yung kita kasi hindi wholesale yung benta eh. So, doon nagsimula yung pagbebenta ko ng basahang bilog sa kalye talaga. And then, dumating yung time na yung kuya ko, medyo gumaganda na yung buhay. Sinama niya ako sa bahay nila. So, nangyari nun, sumakay ako sa Pajero niya, kulay green yun, naalala ko. Dumaan kami sa may Tayuman, LRT. May tinawag ako, si Kuya Egang. Sabi niya, ba't kilala mo yan? Sabi ko, nagtitinda kasi ako ng basang bilog dyan. Yan din, yan, tindero din dyan yan.
Ano, titinda ka ng basahang bilog? Yung sabi ng kuya ko noon. Oo, sabi ko, dyan ako titinda. Doon napasalita yung kuya ko na hindi ka na magtitinda ng basahang bilog. Pero pabulong niya actually sinabi yun eh. Hindi niya siguro alam na narinig ko or di ko alam kung naalala pa niya yun. Pero ako naalala ko talagang sinabi niya yun. So, nangyari, naka-enroll na ako sa public high school noon, ayaw niya. Sabi ko, wag. Kasi nag-exam pa ako doon para sa scholarship eh. Kumbaga, ang taas na nakuha kong grades doon eh. Sabi niya, hindi, kahit na. Ililipat kita sa San Sebastian ka mag-aral. Ang nangyari, hinugot namin yung card doon, late enrollee ako sa San Sebastian nung first year high school ako, naalala ko. Tapos, ang nangyari pa noon, pinatira na ako ni kuya doon sa may bahay nila, sa Quezon City. So, naiwan yung tatay ko mag-isa sa may tondo. So, siyempre, medyo malungkot, ginawa na masyal-masyal. Dati, pwede sa mall yung ano eh, yung tutugtog ka sa mga second hand na piano. Di ba sa mall dati may mga piano second hand? Pwede mong tugtugan yun as long as na marunong ka. Papayagan ko ng may-ari. Kasi parang libreng demo na nangyayari doon. Habang tumutugtog siya, parang nangyari may naharana siya, doon niya nakilala yung stepmother ko. Nakapag-asawa ulit yung tatay ko. Yun yung totoong istorya. Wala na ako sa bahay nung nakapag-asawa siya. Kaya sa mga nagtatanong sa akin yung about mother image, una-una, nagkaroon na ng asawa ulit yung tatay ko. High school na ako at hindi ako nakatira doon. Pero yung stepmother ko na yun, napakabait sa akin noon. Dumating pa nga sa point na kuya ko nagbibigay ng tuition fee sa akin, yung stepmother ko yung nagbibigay ng baon naman sa akin. Yun lang, talagang hindi ko matawag na nanay. Alam niyo na rin naman yung dahilan kung bakit hindi ko matawag na nanay. Talagang tita lang yung tinatawag ko. Pero sobrang appreciated ko yung ginawa niyang pag-aalaga sa akin. Lalo nung nagkasakit ako na medyo muntika na talaga ako. So, laging sinasabi ng tatay ko, nung high school na ako, nung meron ng internet, sabi niya, oh, may computer na, baka mahanap mo yung nanay mo. Laging ganun sinasabi sa akin ng tatay ko. Kahit yung stepmother ko na sana makita mo yung nanay mo. Never sila nagpakita ng bitterness. Yung kuya ko din, sinabi rin niya na, tol, hanapin mo yung nanay mo. Baka kaya mo na. Sabi ko, kuya, relax lang kayo. Ano ba kayo? High school pa lang ako, ganyan. College pa lang ako, di ba? Tapos, kuya, nagsisimula pa lang ako magtrabaho, paano ko siya mahanap? Tsaka, hindi nila alam. Sinusubukan ko naman palaging hanapin. Hindi ko lang sinasabi sa kanila kasi ayoko nang ganong ikwento. So, yun yung istorya ng tatay ko. Hanggang sa umabot sa point na pumunta ako sa tatay ko, sabi ko pa, kailangan ko yung mga papeles. Sabi niya, bakit? Kasi pupunta ako ng Korea. Parang may nakahanap na sa nanay ko. Nung sinabi na nga ng TV Choso na nahanap nila yung nanay ko, bago ako pumunta ng Korea, yung araw mismo na yun, bago ako sumakay ng plano, sinabi ko rin sa kuya ko. Siyempre, respeto sa kuya ko na tinulungan ako, di ba? Pero yung tatay ko and yung stepmother ko, sobrang tuwan-tuwa sila na nahanap ko na yung nanay ko. So yun yung story ng tatay ko. Kahit na mahirap kami nun, never kong sinabi na bakit ganito yung naging tatay ko. Kasi nakikita ko yung effort niya. Talagang yun lang yung skills niya sa music. Pero ginawa naman niya lahat eh. Ang masasabi ko lang, kahit na ganun yung buhay namin, hindi nagsawang magpaalala yung tatay ko sa akin ng mga moral values. Hindi ko naman sinasabing perfect ang tatay ko. Nag-aaway din kami nun. Actually sabi ko nga medyo may similar sa mga sumikat na away dito sa Pilipinas. Nangyari din naman sa amin yun. Pero nauunawaan ko lahat kung bakit. Kasi yung environment namin noon talaga, hindi talaga ganun ka-educated lahat about parenting na hindi pala ganito. Kumbaga, kailangan mong unawain yun and unti-unti mong paintindi sa kanila na hindi ganun. Na dapat na maging enjoyment nila habang nagkakaedad sila is yung success ng mga anak nila, ng apo nila, ganyan. Kasi, kumbaga tapos na yung ano nila eh, yung era nila eh. Ako, nafe-feel ko na ngayon na wala na akong kailangan patunayan, wala na akong kailangan habulin. Sa ngayon, ang gusto ko na lang mangyari is i-nurture yung family ko and itulak sila papunta sa mga pangarap nila. So ilang mga lods, sana kahit papano nasagot ko yung ibang istorya po sa tatay ko. Actually marami pa yan eh. Kaso nga lang talagang masyadong mahaba. Pero kahit papano sana na-enjoy nyo to. Yun lang mga lods. Thank you!